Ano nga ba ang mas maganda? Straps o toe cage para sa isang fixie? At yun po ang pag-uusapan natin dito sa panibagong video ng Manila Urban Fix. So hello po mga ka-mappers and welcome po dito sa panibagong video ng Manila Urban Fix. And kung meron lang po kayo mga ganitong klaseng katanungan mga ka-mappers, huwag na po kayo mahiya. Kung hindi magtanong na po kayo, hindi naman po nangangagat or nanununtok. So siguro pwede nangangain pa ng stickers. Pero mga ka-mappers, ako again, kung meron lang po kayo ganitong mga katanungan, comment down below. And malay nyo mga ka-mappers, kayo na po ang sunod na ma-feature dito sa Manila Urban Fix. And without further ado mga ka-mappers, tara at simulan na po natin. So mga ka-mapplers, no, so straps versus toe cage. So to be honest mga ka-mapplers, no, parang one or twice lang ako nagkaroon ng toe cage experience. Pero sobrang tagal ko nagkaroon ng strap experience. So parang 6 months ata or 1 year bago po ako nag-clits sa isang fixie. Bago po ako umalis sa pag-i-straps. So mga ka-mappers, alin nga po ba ang mas better dito sa dalawa? So sasabihin ko po sa inyo mga pros and cons ng mga ito mga ka-mappers, and tignan natin kung alin dito ang para sa inyo. So basically mga ka-mappers, pag sinasabi ko what is better, or ay mga tanong nyo rather, what is better, option A or option B, well basically sinasabi ko lang yung pros and cons, and then sasabihin ko ang aking personal opinion and conclusion para kayo na po pumili depending sa needs or wants nyo po. So ang pinakauna mga ka-mappers, pinakauna, which is yung po yung strap. So mga ka-mappers, yung strap, basically, in my opinion, very cheap po siya, no? And then, yung pagka-cheap niya mga ka-mappers, it doesn't mean na low quality, pero mga may cheap talaga, na super cheap, na pangit. Pero yung cheap, sabi natin 250 pesos, meron ka nang makikita dun mga ka-mappers na sobrang good quality, and maganda po yung strap, and then retention power po mga ka-mappers, para sa kanyang price tag. So, unang-unang advantage yung mga ka-mappers, medyo mas mura siya, compare sa isang toe cage. Tapos, in my opinion mga ka-mappers, since mas marami nga akong time, sa straps, so sa aking experience, mas maganda yung pull niya, mas maganda yung pag-pull niya compare sa isang toe cage. Tapos kapag nagto-toe cage kasi ako, again, minsan lang ako nag-toe cage, yung pagka-toe cage ko mga ka-mappers, parang ang sakit sa shin. Wait lang, paano ba makita? Yan. Oh my god. Hindi ko mapakita legs ko. Ang weird ng position. Pero yun, dito sa shin, parang shin muscles, medyo ang weird sa feeling. Since yung lumipat po ko mga ka-mappers, so isa yun. So mas komportable pa rin ako sa straps kapag pag-uusapan natin ng non-clits. And then mga ka-mappers, it is very very easy to adjust basically. So from the word itself, strap, so pwede mo siya mahigpitan or pwede mo siya maluwagan basically. So kapag malapit yung paa or iba yung sapatos na gamit than usual, ma-adjust po siya ng madali and mabilis lang po. So disadvantage naman mga ka-mappers, tanda ko nung sumemplang ako sa what do you call this? Yung sumemplang ako sa strap. Medyo nahirapan po ako tanggalin yung paa ko kasi parang kailangan mo iganon, tapos ganon para mawala, or hindi tulad ng cleats, kahit sumemplang ka, kakalas po agad yun. So, in my opinion, hindi siya gaanong safe compare sa isang cleats, kasi yung cleats automatic na kumakalas ka sa bike. Kasi yung experience ko na sumemplang, mahigpit kasi ako mag-strap. Tapos sumasabit pa yung taas ng strap parang sa mga strands ng sintas. So medyo mahirap po siya tanggalin, in my opinion, in my experience. Tapos if hindi siya adjusted properly, so if masyadong nasa harap or masyadong nasa likod, pwede po siya magkaroon ng uneven pressure. And tanda ko dati, parang meron akong sapatos na ayaw or pangit sa strap, na to the point na sumasakit din yung parang shin ng muscle ko. So, siguro, kapag hindi siya adjusted properly, no, medyo masakit siya or uncomfortable para sa paa or shin muscle. Tama ba? Basta ganun yung mga muscle dito banda sa taas. So mga ka-mappers, tara punta na po tayo sa toe cages. So mga ka-mappers, yung naghiram nga ako ng toe cage, madali siya mag-exit and enter mga ka-mappers, no? Kasi yung exit, mga may sizes kasi ng toe cage. So kapag medyo maluwag, madali lang po siya tanggalin. Pero hindi ko pa natatry yung super higpit.
Tapos, tatry ko tanggalin. So, hindi ko pa na-try yun. Pero yung na-try ko is medyo maluwag. So, yung tinanggal ko yung paa ko, na okay naman ako. Madali naman tanggalin. Tapos, in my opinion din, it is simpler and quicker kapag nagpapasok po ng paa sa sa toe cage. So, bakit nga ba mga kamaffers? Basically, medyo mas mabigat yung toe cage kaysa sa strap. So, minsan po mga kamaffers yung strap, kung ano-anong position, habang nagbabike ka, kung ano-anong position ang pwede mapwestuhan ng strap. So, hindi po tulad ng toe cage na medyo may kabigatan, palagi po siya angle downwards. So, since palagi siya naka-angle downwards, alam mo kung saan ipapasok yung paa mo kasi alam mo na kung ano yung default position ng isang toe cage, which is yung ngayon palaging naka-angle downwards. So, madali lang po ipasok. Tapos, meron din ako tinanungan ng mga tao nito na nagto-toe cage. So, sinabi nila mas better yung support sa paa kasi parang buong harap ng paa mo is naka-cage or nakayakap nga sa toe cage. So, basically, mas maganda po yung foot retention. So, ang masasabi ko dito sa disadvantage is medyo bulky siya. So, kapag hindi ka naka-toe cage, tapos ina-under mo siya, dun sa flat side ng pedal, kapag ina-under mo siya, so, pwede siya sumabit sa floor, tama ba? Sa road, lalo na kapag mag-curve. Kasi medyo mas malaki siya compared sa, compared sa isang straps. Tapos, ito yung palagi kong narinig dati, kaya hindi din ako nag-toe cage. So, nag-strap agad ako, and then diretso kong cleats after, hindi na po ako nag-toe cage. Kasi ang narinig ko mga kamaffers is, naninira po sila ng sapatos. Yes, since yung mga iba may bakal, yung iba mga leather, yung iba mga rubber. So, hindi ko naman natanong or na-specify kung alin doon yung naninira, pero I assume na yung naninira doon is yung bakal. So, naninira daw siya ng leather ng sapatos, ng itsura ng sapatos, ng tela ng sapatos. Kaya isa yun sa mga reason kung bakit hindi ko po siya kinuha. So, yun na po yung mga advantage and disadvantages ng straps and then toe cage mga kamappler. So, kayo mga kamappers, ano nga ba ang pipiliin nyo dito sa sinabi kong advantage and disadvantages? And since kamapplers naman tayo, hindi tayo tarantado na content creators, so you may comment down below your personal opinions, violent reactions if you want to, or personal experience, good or bad. You may comment down below mga kamappers, or yung experience sa parehas, ano may recommend nyo. Pero my opinion mga kamappers, ito nga ang mga sinabi ko. And speaking of my opinion, kung mapapiliin nyo ako sa dalawa, anong pipiliin ko? Ang pipiliin ko mga kamaffers is cleats. Now you might be saying, Allen, sinabi mo toe cage or straps lang ang pagpipilian sa dalawa. So, makulit ako. Pero kung UP test to, bagsak na po ako sa entrance exam ng UPCAT. Fortunately, hindi ako nag-UPCAT, nag-ustet lang ako, which is pasado ako, fortunately. And sumunod naman ako sa instructions. Pero in my opinion mga kamaffers, mas gusto ko po yung cleats kasi maganda po yung power transfer. Pogi tignan, kumakalas automatic kapag sumisemplang. And now you might say, pangit naman, hindi ka aesthetic. So, meron mga ganitong klaseng sapatos mga kamapplers, So, mga may sapatos po tayong na pang-alis or pang-forma, and at the same time, meron po siyang cleats sa ilalim. So, yun lang po mga kamaffers. Kung meron po yung mga katanungan tulad dito mga kamaffers, huwag na po kayo mahiya magtanong. And then again, mag-comment down below nga po mga kamaffers, mga opinion nyo or experiences or mga recommendation nyo para sa ating mga kamapplers. And malay nyo mga kamaffers, kapag nagtanong na po kayo, kayo na po ang sunod na ma-feature dito sa Manila Urban Fix. So again mga kamaffers, without further ado, tara at see you sa next video. And it's for 16 at the moment, ako'y inaantok. Babush!